Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan once again from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and mag-subscribe. And don't forget also to click the notification bell, yung parang kampana dyan, para every time na mag-upload tayo ng mga videos, gumawa tayo ng mga updates, mag-live streaming tayo for us to have a virtual conversation, updated kayo, at manonotify kayo. Yan po ang pinaka-importante dyan. At kung gusto po ninyo, magpa-member sa ating Munting Tinig community, i-click lang ninyo dyan yung join. Okay? So pag-usapan natin mga kamunting tinig, itong pagmamaktol, pagsusumbong, pagdadrama, pag-iinarte, ano pa ba ang kaya nating i-describe sa mga ginagawa ni Baste? At iba pa na mga kumikriticize sa aksyon ng presidente, no, kapag appointment po ng PNP ang pag-uusapan. Tanungin natin si Baste, anong ginadrama mo dong? Anong iniinarte mo? Oh, ano naman ang sinusumbong mo sa mga tanga ninyo na mga taga-suporta? Yung mga bobo ng mga Pilipino doon sa dahig na naniniwala naman sa inyong pangbobola at sa inyong mga panloloko. Okay? Ginagamit ninyo ang taong bayan para protektahan kayo kung saan hindi nyo dinadala sa landas ng maayos no na pamumuhay yung mga tao na yan, kundi dinadala ninyo sa tinatawag na state of confusion. Then at the same time, tinuturuan ninyong magalit sa gobyerno, magalit sa Pangulo para palabasin ng mga lahi ninyo ang pinaka-the best at pinapagaling. Okay? At ang kapal pa ng mukha ni Baste na ikinakampanya na si Sara Duterte. Para ko no, may pagbabago. Hoy dong, wala pong pagbabago ang Pilipinas. Walang ipagmamalaki ang pamilya ninyo, kundi ang war on drugs ng tatay niyong Berdugo. Balikan mo ang pamumuno ng tatay mo bilang Duterte. Walang magandang naidulot sa Pilipinas, dong. Kaya ikaw sana, wag kang mag-inarte. Pinagkatiwalaan na nga kayo ng Pilipino, madrama ka pa. Di ka ba nahiya sa sarili mo? Mag-question ka sa prerogative ng presidente kung bakit si General Torre ang inappoint? Galit kayo kay General Torre dahil, unang-una, si General Torre ang dumampot sa tatay mo. At ngayon, nakakulong sa dahig na kung saan ang nagbida-bida na si Aimee, si Super Inarte, hindi nakapasok. Ngayon, balik tayo sa usapin. Baste Duterte. Baka nakalimutan mo, ang tatay mo na Berdugo nag-appoint ng isang first star general na wala sa kalingkingan ni General Torre ang galing. Alam mo kung bakit? Mas matalino, mas may prinsipyo, as kapakipakinabang si General Torre na appointed ni PBBM kumpara kay Bato de la Rosa na appointed ng tatay mo na first star general lang. Kaya ikaw, ulupong ka, wag mong sabihin na tatlo talaga ang nilaktawan ni General Torre. Mahiya ka sa sarili mo dong. Tatay mong hindi marunong magdesisyon, walang alam, bobo, okay? At sabi nga ng mga biktima ng kanyang napakaduming war on drugs, Berdugo. Dahil libo-libong namatay panahon ng Duterte administration. Kahit pa sa panahon na naging mayor yung tatay mo sa Davao. Kaya nga kinasuhan ng crime against humanity ng kapwa niya Pilipino. Now, balik tayo dito. Anong ginaproblema mo? Sinasabi mo na hindi po dahil sa merit ang pagkakatalaga kay Bato de la Rosa, what we call this, kay General Torre, stand to be corrected, hindi dahil sa merit, kundi dahil sa pabor-pabor. Bakit hindi mo tanungin yung tatay mong Abno? Ano bang batayan niya yung inappoint niya ang isang first star general? Na wala namang pakinabang yan ang mga Pilipino, naging senador ngayon. Wala naman yung pakinabang ang Pilipino sa kanya. Balikan mo ang appointment ni Bato de la Rosa. Hindi ka ba nahiya sa balat mo at sa sarili mo na magsabing hindi dahil sa merit ang pagkakatalaga kay General Torre bilang bagong pinuno ng Philippine National Police, kundi dahil sa pabor-pabor?
Kung hindi ka ba naman katutak na bobo, baste, Duterte, tandaan mo, walang ibang makaka-appoint kung sino man ang itatalagang bagong Philippine National Police, kundi ang presidente lamang. Kaya lang, ang saklap ninyo, hindi pa naging PNP chief, si General Torre, nasampula na yung pamilya ninyo. Lalong-lalo na yung tatay ninyo na feeling untouchable. At yung spiritual advisor ng tatay mong criminal din ayon po sa ikinakaso sa kanya. Kaya mahiya ka sa balat mo magsabi na hindi appointed si General Torre dahil po sa merit, kung di sa pabor-pabor. Hoy, hangag. Naintindihan mo ba yung mga pinagsasabi mo? 2-star general si General Torre. Si Bato de la Rosa, nung inappoint bilang pinuno ng PNP at nasangkot pa sa tukhang, tandaan mo, 1-star general lang. Okay? Isang star lang yung hinahangaan yung Bato de la Rosa. Dahil matagal na nagtrabaho dyan sa Davao, ang nangyari, tinalaga ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil pinagkatiwalaan niya si Bato eh. Ngayon, sino ang gusto niyong italaga ni PBBM? Ang pinagkatiwalaan niyo? O ang pinagkatiwalaan ng mahal na Pangulo? Kaya wala kang karapatan magsalita ng ganon, baste Duterte. Baka nakakalimutan mo. Isang star lang inappoint ng tatay mo dahil loyal si Bato de la Rosa sa tatay mo. Ito si General Torre, hindi ito loyal sa mga Marcos. Loyal ito sa taong bayan. Alam po ni General Torre kung ano ang tama at saka mali. At itong klaseng tao na ito, hindi mo ito pwedeng diktahan. Nagkataon lang po na marespeto sa chain of command at marespeto sa kanyang immediate supervisor na alam niyang ang utos ay legal naman. Hindi naman susundin ni General Torre yan eh. Kung hindi legal ang utos, kapalit ng kanyang tinatawag na serbisyo. Mandato niya yan eh. Sumunod sa kanyang supervisor. Si Bato de la Rosa nga na hinangaan nyo, nag-implement ng tukhang dahil takot kay Rodrigo Duterte, ayun, sinusunod kahit mali. Ito si General Torre, hindi pa nga niya nagampanan ang kanyang pagiging Philippine National Police Chief. Nag-aalboroto na kayo? Police Regional Officer lang siya ng Region 11. O, anong nangyari? Nahuli si Kibuloy. Ngayon, naging director ng sa IGG, nahuli yung tatay mo. Tapos you are trying to question the qualification of General Torre. Who are you? Baste Duterte. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Hindi ka ba nahiya sa sarili mong umakyat dyan sa entablado na parang alingang kang magsabi na kung gusto ng taong bayan maging Pangulo ang kapatid mo? Tumakbo siya para malaman niya. We're waiting for 2028 elections. Sa tingin mo, bubutuhin pa ang pamilya ninyo ng taong bayan? Pwede siguro manalo kayo dyan sa Davao kasi mauto ninyo ang mga taga Davao. I am very, very sorry sa mga taong hindi bumoto sa mga Duterte. You made a right decision. Dahil gusto ninyo ng pagbabago. Pero sa punto na ito, Basti Duterte, tanungin kita. Anong ginawa ng tatay mo? Simula nang na-appoint si Bato de la Rosa, nawala na yung seniority at ang dami niyang na-bypass. Yung achievement ni General Torre bago siya naging Philippine National Police, naabot ba yan ng PNP chief na tinalaga ng tatay mo? Pangalanan na natin particularly ni Bato de la Rosa. Kaya ikaw, Basti Duterte, manahimik ka na lang. If you want to survive your political career, then do something which is very, very meaningful to the Filipino people. Kaya wag niyong gamitin ang administration sa paek-ek ninyo. Wag niyong gamitin si PBBM sa drama ninyo. Wag niyong gamitin si General Torre sa paawa ninyo.
at paggaling-galingan ninyo ni wala naman kayong karapatan na tumbasan kung ano man ang achievement ni General Torre. Baka nakakalimutan mo, mayor lang title mo. Walang pagpipilian ng tao dahil naloko na nyo sa pamamagitan ng mga matatamis ninyo na mga salita. Pero alam ninyo, parang katulad ka lang ni Jinggoy. Ha? Katulad ka lang ni Jinggoy na nagmamalinis. Nakaminos kayo sa pagkatao ni General Torre. Nag-aral din yung mama, nagsikap, ginawa ang kanyang responsibilidad. Naging matino na opisyal ng Philippine National Police. Kung ano man ang narating ni General Torre, deserve niya yun. Kung ano man ang tiwala at confidence na ibigay ng Pangulong Bongbong Marcos, Baste Duterte, prerogative po ng presidente yun. You don't have the right to question. Unang-una, wala kang pamantayan dahil hindi pa nagsimula ang pagiging Philippine National Police Chief ni General Torre. Pero ganun pa man, sabihin ko na sa inyo, maprinsipyong tao ang bagong PNP Chief. Hindi katulad ninyo. Ginagamit ninyo ang taong bayan, ginagamit ninyo ang mga mahihirap na magalit sa gobyerno para pagkatiwalaan ang pamilya ninyo at makaupo kayo ulit sa Malacanang in your dreams. Hindi na uto-uto ang majority of the Filipino people. Nagmukha lang maraming kayong mga taga-suporta dahil unang-una, ang mga troll ninyo nagkalat. Kaya, Baste, magmuni-muni ka muna. Balikan mo kung paano po ginawa ng tatay mong Chief of Police, si Bato de la Rosa. Maraming umalma nun. Alam mo kung bakit? Ang dami ng bypass ni Bato. Kasi si Bato de la Rosa, hangul-hangul man sa posisyon kung sa Ilonggo pa, hindi tinanggihan. Kaya kahit alam niya na first star general lang siya, sa bagay, major naman, pag major brigadier general ka, pwede ka na. Or major general, pwede ka nang maging PNP. So why you question the decision of the president? Why you're so, what they call this, problematic about the appointment of General Torre? Why you wanted to defame him? As research the profile of General Torre. Sa bagay, hindi mo magagawin yan kasi akala mo, tatay mo lang yung magaling. Hoy, Basti Duterte, para po sa kaalaman mo, ang naging Pangulo ng Pilipinas na walang kwenta magdesisyon, si Digong, ang tatay mo. Bilang voters, bilang mamamayan ng bansang ito, hindi ako natutuwa. Alam mo kung bakit? Hindi ko naman gusto yung tatay mo Kaya lang, binuto namin. Alam mo kung bakit? Wala kaming choice. Pinagkatiwalaan namin yung tatay mo. Nag-appoint, hindi namin question. Bakit ngayon ang lakas-lakas ninyong mag-question? Para lang masabi ninyo na hindi si PBBM magaling pumili ng mga miyembro ng kanyang gabinete or ng kanyang mga kasangga sa gobyerno? So, sino kaya sa tingin mo ang dapat? So, kailangan kayo ang magbigay ng pangalan sa mahal na presidente, kayo ang sundin? Ay hinayupak, hayop, animal, sapat. In your dreams. For the information of everybody who are watching at this point of time, nasa prerogative po ng mahal na presidente kung sino ang i-appoint niyang maging pinuno ng Philippine National Police at kahit na sino mang gabinete. Maaaring may mag-submit ng nomination. Dahil ang Pangulo natin, naniniwala naman ako, bago mag-appoint ng opisyal sa gobyerno, dumadaan po yan sa evaluation. At binibigyan po ng presidente ng benefit of the doubt. So bakit kayo nagrereklamo? Bakit pinipersonal ninyo si General Torre? Bakit galit na galit kayo na si General Torre ang bagong PNP chief? Bulag ba kayo o sadyang tanga lang kayo, Baste, na hindi nyo nakikita na ang saya-saya ng mga Pilipino dahil may matapang, may prinsipyo, may paninindigan at loyal sa taong bayan at sa konstitusyon
ang bagong PNP chief. Gusto namin matino ang hanay ng pulisya. And congratulations, of course, kay General Marbil, ang ating outgoing PNP chief, sapagkat, tingnan mo, na-extend pa ang term. Dahil ganun kagaling ang mga appointee ni PBBM sa Philippine National Police. Hindi naman bibigyan ni PBBM ng leader na hindi maganda mag-manage at walang leadership skills na kapakinabangan ng taong bayan ang Philippine National Police. Because armed and uniform, including the armed forces and the Philippine National Police, loved by this administration, loved by the President, mahalaga ang turing ng ating Pangulo sa men in uniform. That's the reason why hindi po nag-atubiling ang Pangulong mag-appoint ng bagay sa hanay ng pulisya ngayon. Yung leader na may disiplina. Kaya yung sinasabi ni Jinggoy Estrada na arrogante, mas arrogante si Jinggoy at ikaw, mahiya ka sa balat mo na sabihin na hindi dahil sa merit na promote ang ating mahal na General Torre, kundi dahil sa pabor-pabor. Bakit? Ang tatay mong Abno, paano niya inappoint si Bato de la Rosa? Try to ask that question to yourself for you to be able to answer it. Nung inappoint ng tatay mo si Bato de la Rosa, ano pala ang basihan? Merit or pabor-pabor? Yun ang totoong pabor-pabor. Alam mo kung bakit? First star general lang ginawa na niyang Philippine National Police Chief. Samantalang ang dami noon na mga tag 2-star, 3-star, 4-star general na hindi po na-appoint sa panahon ng tatay mo. Baste. Hangag.